Sa ulo ng mga nagbabagang balita, PCG Kamsur nakahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Deployable Response Group activated na. Mga magsasaka pinaghahanda ng DA sa epekto ng Bagyong Inday. Publiko, ano nga ba ang inaabangan sa ikalimang sona ni PBBM? Higit sa 20 padyak driver sa Kanaman nakatanggap ng bago at modern unit ng padyak. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Maaari pa umanong madagdagan ang mga lugar sa bansang isa sa ilalim sa tropical cyclone wind signal dulot ng Super Typhoon Inday. Ayon sa Pag-asa, posible umano yan habang papalapit ang sama ng panahon sa bansa. Kasalukuyang nasa signal number 1 ang ilang lugar sa Luzon tulad ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at northern portion ng Aurora. Habang papalapit sa bansa ay bahagyang hihina ang bagyo patungong typhoon category, ngunit pinag-iingat pa rin ng Pag-asa ang publiko lalo't magdadala ito ng mga pag-ulan at hahatakin ang habagat. Samantala, bilang paghanda sa posibleng epekto ng super bagyong Inday, activated na ng Philippine Coast Guard Station Camarines Sur ang Deployable Response Group nito na handang rumesponde at deployment sa oras ng pangangailangan. Ayon sa Coast Guard, handa silang maghatid ng tulong sa mga maapektuhang komunidad at tiyakin ang kaligtasan ng publiko at residente, maging maritime community sa lalawigan sa panahon ng pananalasan ng bagyo. Hinikayat naman ng ahensya ang publiko na manatiling alerto, subaybayan ang mga susunod na weather advisory mula sa Pag-asa at sundin ang mga paalala ng mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan. Sa kaugnay pa ring balita, pinaghahanda ng Department of Agriculture Bicol ang mga magsasaka sa rehiyon sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Farm inputs tulad ng binhi nakahandang ipamahagi ng ahensya, katuwang ang mga Municipal Agriculture's Office. Si Jem Garcia sa detalye. Patuloy na lumalapit sa bansa ang Super Typhoon Inday. Bagaman walang landfall area ang naturang bagyo, ayon sa Pag-asa, magdadala pa rin ito ng malakas na hangin at ulan sa ilang lugar sa bansa. Isa na naman sa sektor na maaaring maapektuhan ng hagupit ng Super Typhoon na ito ay ang sektor ng agrikultura. Bagamat hindi naman direktang tatamaan ng Bicol Region, pinaalalahanan ng Department of Agriculture o DA Bicol ang mga magsasaka sa rehiyon na maghanda pa rin sa maaaring epekto nito sa mga palayan. May plano na rin ang departamento sakaling lumakas pa ang bagyo at mag-iba ng daang tatahakin. Nevertheless, nagre-ready din po ang Department of Agriculture ng mga kaukulang intervention kung sakaling magiging destructive itong ating bagyo. Sana naman hindi. Meron tayong as usual yung ating mga buffer stock na nagkakalaga ng mahigit 400 million. Kasama na dyan yung mga buffer stock ng mga seeds, ng corn, rice, cassava, and high value crops, and also yung mga interventions galing sa livestock and poultry program, and kasama na yung sa BFAR naman po. Sa kabila ng banta ng bagyo, maaari rin umanong magbigay benepisyo sa ilang magsasaka na nakakaranas ng pagkatuyo ng palayan o taniman, kaya naman isa sa mga payo nila rito ay yung mag-imbak ng tubig upang may magamit sila. Direktiba rin ng Department of Agriculture para sa mga local government unit at Municipal Agriculture's Office sa probinsya ang patuloy na pamamahagi ng hybrid palay seeds bilang tugon nila sa mga magsasakang maaapektuhan ang pananim dahil sa bagyo. Sa tabang kang Department of Agriculture, as in sa tabang kang sa tuyang ginagalangan na alkalde, si Mayor Nelson Legaspi, nagpuo na kita
tao sa pamamaagi kang Municipal Agriculture Office. Nagpupuna kita magtao kang seeds, both hybrid and certified seeds. Ang certified seeds, hali man po yan sa Philippine Rice Research Institute dahil sa programa na itong RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Fund. Pero ang sa tuya pong hybrid seeds, hali man yan sa Department of Agriculture. So, iyan po. Magayonon po yan, positibo ang epekto kang nadadarahon kang super typhoon para po makapag-land preparation ang sa tuyong mga paraoma. Jam Garcia, CSN. Mandato ng Pangulo na iulat ang estado at kalagayan ng bansa sa pamamagitan ng State of the Nation Address o SONA. Kaya pinursuhan ng news team ang publiko kung ano-ano ang nais nilang marinig sa ikilimang SONA ni PBBM. Si Regine Buesa Detalye. Sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, may ilang issue at hinaing ang inaasahan ng mga mamamayan na mabigyan ng pansin. Isa sa mga pinaka-inaasahan nilang mabanggit ng Pangulo ay ang usapin sa mga flood control projects na mula nang maisawalat noong 2025 at hanggang ngayon ay kakaunti pa lang ang mga napapanagot. Umaasa ang ilan na magkakaroon ng malinaw na paliwanag, pananagutan at aksyon kaugnay ng mga proyektong ito. Dapat sa mga nagkasala, talagang parusahan. Aragan sa mga sa itong mga sa yan mga ito po baga ma'am sa flood control, pagkatapos talagang dapat ipatupad si tamang batas. Mayong tugang, mayong gabos, talagang fair. Investigasyon, flood control, corruption sa gobyerno, yan ang maalis. Bukod dito, hiling din ng ilang mamamayan na mas mapalakas ang mga programa at benepisyo para sa mga senior citizens na inklusibo, pantay at makatarungan ng pagpapatupad ng mga tulong at serbisyo para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ang mga senior citizen, kung gabos. Senior na si Agum ko, senior pa ako. Kung nakukuha itong, sabing sa senior na nakukuha. Amang ko nakukuha dyan sa mga So, ang pangabutan niyo po, sir, sa gabos? Sana sa gabos. Kung gabos ba ngayon? Mas dapat din daw bigyang pansin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo't ramdam pang epekto ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Nagwiwis na araw kayo na magbaba ang mga barkalo. Ay, ko yun po. Gusto ko lang madango itong mga ongoing project na para sa mga Pilipino. Sa maging peaceful lang sa tuyang nasyon ng Pilipinas. Inaasahan kong sasabihin ni Bongbong, itong sinasabi niyang bakulang sarong bihis mataong bagas, sa laog ng isang taon, anong na bihis mataong bagas? Sa ilalim ng konstitusyon, obligasyon ng Pangulo na iulat sa bayan ng tunay na estado at kalagayan ng bansa. Estado o kalagayan ng bansa kung ramdam ba ang mga serbisyo, programa at hindi lang ng iilan lang. Regine Boy, CSN. Nalambat na mga otoridad ang isang vendor ng isda sa ikinasang bypass operation ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa barangay Malubago, Sipocot, Camarines Sur, madaling araw ng July 8. Nakumpiska sa suspect ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit sa 2,000 pesos. Nasa kustodiya na ng Sipocot Police ang suspect na naharap sa kaso paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naobserbahan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa bansa. Health experts sa Kamsur nagpaalala sa publiko na magsuot ng face mask at kung maaari, magpabakuna kontra COVID-19. Si Regine Buesa Detalye. Nagtala ng 265% na pagtaas ng mga kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 ang Quezon City sa loob ng 3 linggo. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mula May 21 hanggang June 10, may 23 na kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Pagdating naman ng June 11 hanggang July 1, tumaas ito sa 84 na kaso. Sinusubukan pa ng news team na makakuha ng datos ng COVID-19 cases sa Bicol Region sa mga nakalipas na linggo, pero para sa ilan sa aming mga nakausap, nababahala sila sa pagtaas na naman ng kaso ng COVID-19 na naging rason ng lockdown noong 2020. Sana giraray distance mga ata kadakol na po pag kayo
Kaya siguro magbabalik po. Ulit man ko kani, dako makakaarabala na naman ang trabaho, saka kung ang sa tuyang mga pinaggigibo, maabala po na arugyan. Ning mag-ingat na lang kita sa code, sunod niya to ang mga pagpapasunod kang gobyerno kung ano ang mga maray na gibuon sa ining COVID na ini. Kaya lang po, mag-iingat na lang po kita. Ayon sa health expert, hindi naman nawala ang COVID-19 kaya paalala nito sa publiko na mahalagang ipagpatuloy ang mga pangunahing paraan ng pag-iingat laban sa COVID-19 upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sakaling magkaroon ng pagtaas ng mga kaso. Meron tayong vaccine sa COVID. Kaya yung mga qualified na magpa-vaccine, mas maganda magpa-update ng vaccine sa booster. Ngayon, may mga gamot naman na dyan. Siyempre, usually pinapataas natin yung mga resistensya. Nagpaalala rin si Dr. Oy na hindi dapat kalimutan ang mga nakasanayang health protocols dahil ito rin ang isa sa pinakamahalagang paraan upang makaiwas sa impeksyon. Ang ina-advise namin dyan, maghugas ng kamay, gumamit ng alcohol. Siyempre, iwasan pumunta sa mga mataong lugar. Pero kung hindi maiwasan talaga na pumunta sa mga taong lugar, ugaliin magsuot ng face mask. No? Saka laging magdala ng panyo or malinis na tissue para kung babahing o kaya sisinga o kaya uubo, meron pang cover para hindi makahawa po. Ngayon, sa may mga simptomas tulad ng ubo, lagnat sipon, walang panlasa o kaya masakit na lalamunan, pwedeng mag-quarantine muna para hindi makahawa o kaya pumunta sa doktor para magpa-check up. Ngayon, lalo na yung mga target natin dyan, yung mga buntis, mga senior citizen na mababa yung immune system, at syempre, may mga sakit sa puso at saka sa baga. Sila kasi yung at risk, saka mas mabilis maawaan po. Hinihikayat ang lahat na maging responsable sa pagprotekta sa sarili, sa kanilang pamilya at sa komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payo ng mga health authorities. Regine Boy, CSN. Patuloy ang pagdagsa ng mga outpatient sa Kamsur Provincial Medical Center sa bayan ng Bula. Patuloy din ang pag-iikot ng healthcare on-the-go asset ng probinsya na layong mailapit pa ang dekalidad na serbisyong medikal sa mga Camarinense. Si Regine Buesa detalye. Maaga pa lamang nakapila na ang mga outpatient na magpapakonsulta sa Camarines Sur Provincial Medical Center sa Bula upang mag-avail ng mga libreng serbisyong medikal hatid ng provincial government ng Camarines Sur. Ayon sa ilang residente, mahalaga para sa kanila ang regular na check-up at pagpapasuri, lalo na upang mabantayan ang kanilang kalusugan dahil ang ilan sa kanila may mga edad na. Dahil dito malaking tulong umano ang mga libreng serbisyong ipinagkaloob ng medical center dahil nababawasan ang kanilang gastusin sa pagpapatingin. Cholesterol, tapos high blood, tapos fattening, parang okay ang alam mo kung nagpapako kung baka kung alangkaw na blood sugar, high blood, simple mahirap bagay yun. Tapos pagbigla kang nakakalibre. Tapos nakakalibre sa kung mayroon ayuda na nakaka-avail. Tapos yung lahat na ibinibigay ni Go na kapananin. Paano muna yun laboratory bago sa bulong. Kasi siyempre maintindihan ko inataong bulong. Kaya salamat sa nakigob galing service dahil na kayo mabayad sa mga pribadong wire analysis. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang mammogram, x-ray, at ang hospital on wheels na may dalang mga laboratory test tulad ng blood chemistry, urinalysis at iba pa. Libre rin ang ultrasound, check-up, medical consultation at pamimigay ng mga gamot. Igdi po sa Camarines Sur Provincial Medical Center, igwa po kita igding x-rays, mammogram, ultrasound, and ECG po. So aside from that po, igwa po kitang outpatient department na si mga day pa po naka-register sa YACAP, pwede po mag-igdi from 6 a.m. to 3 p.m. From Monday to Sunday po. So, gabos po nindo yan ma-avail ang services including the laboratory, libreng bulong, and consultation. Gabos po yan, libre po. Dakula pong tabang ni, since sabihin ta na po na libre po ang serbisyo, mayo po kamong gagastuson ni piso. So, gabos na mga services na pwede nindo ma-avail,
yaw naman po igdi. Mag-igdi na lang po sa Camarines Sur Provincial Medical Center at asikason po tulos kamo igdi. Kung gusto po nindo, libre man po ang kaini. Kung halimbawa mapa-ultrasound po kamo, libre man po ang hatid sundo po igdi. So mayo po kamong, sabi ko nga ni, mong babayaran, maski saro o maski piso, maghapod lang po sa hotline. Bahagi ito ng inisyatiba ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. El Rebillafarte na layuning mas mailapit sa mga residente ang mga serbisyong pangkalusugan. Araw-araw ring umiikot ang PHO Camsur sa bawat komunidad sa probinsya para sa mas malapit at dekalidad na medical services sa mga Camarinense. Richin Boy, CSN. Malayo sa nakasanayang padyak ang natanggap na unit ng higit sa 20 padyak driver sa Kanaman Camsur na magpapadali umano sa kanilang paghahanap buhay. Si Jem Garcia sa detalye. Init at pagod ang kalaban ng mga namamasada ng padyak. Habang binabagtas nila ang kalsada, kumita lang ng kakarampot, may maiuwi lang sa kanilang pamilya. Para sa 3 dekada ng laman ng kalsada dahil sa pamamasada ng padyak na si Tatay Gilbert, nakakapanibago man ang bagong padyak na gamit ay natutuwa pa rin siya sapagkat malaki ang naitutulong nito sa kanya, lalo na rin sa kanyang pamilya. Siyempre po, masaya kasi magaan sa trabaho. Mahirap po kasi sa dami ng pasayro, sa init. Tapos, agawan na sila sa padyak. Isa lang si Tatay Gilbert sa 23 padyak drivers sa bayan ng Kanaaman na nabigyan ng bagong unit ng padyak mula sa lokal na pamahalaan ng Kanaaman at Department of Labor and Employment o DOLE. Ang kaibahan ng mga bagong unit na ito ay hindi na ito tulad ng nakasanayang padyak na kinakailangang magpedal dahil rito mas mapapadali na ang kanilang pamamasada sa araw-araw. Ang DOLE po baga kaya kadakulin mga project na pigduduhol ipigtatao sa mga LGU. And saro po sa sakuyang napiling programa at that time na tabangan ining mga pedicab driver na garo nahihiling ko kaya na personal sana na garo mapauyon mapagalon man na marayaan magparapidal namamati ko na garo pinakatios na paghilingon ang sitwasyon ninda. So inisip ko na igwa naman sa mga electronic na mga device na pwede mag-substitute kan muscular power into electric power na. Kaya ginibo kong programa yan, number 1. Ikadua, mas mamaray ang buhay kan mga pedicab driver. Dahil siyang gayo rogado, mainito na, pagal-pagal pa siya kapipidal, then mamaray ang buhay niya, and mas makusugan income niya, bako ng muscular or bako ng rogado ang sayang buhay sa kapipidal. Kaya inisip ko yan. And saro pa dyan, kadagdagan man, makakalisen sa traffic. Imagine mo, kung nasa inutan ang padyak, na by muscular power, tapos nasa oriyan kami, kasarabat ka maka-overtake, mahalat ka na talaga magbuilo ang tinampo hanggat ika makakaagi. So, makakabawas na sa trapiko na mas mabilis kaysa naman gatong original itong muscular power na Positibo rin ang lokal na pamahalaan ng Kanaman na maipagpapatuloy pa ang nasimulan kung saan plano nito ang malawakang paggamit na ng e-padyak na isa sa mga pampublikong transportasyon sa bayan. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.